Hi guys! Welcome to my vlog! So for today's video, of course, wala na akong pa-etchos-etchos at palapalabok pa kasi nandyan naman na din na sa title. Hindi na natin pagagawa ng kung ano-ano to. So nabasa nyo naman na sa title is, ayun nga, sadly, wala na nga kaming bahay. So this video is i-explain ko sa inyo what really happened kasi syempre deserve nyo din na mamalaman yung reason kasi kundi din naman dahil sa mga nanonood sa amin is hindi ko din to mabibili ng mga panahong super ano pa yung YouTube. So kaya naman naisipan ko na i-share ko talaga sa inyo to kasi of course may mga nagtatanong pa din ano nga update dito sa bahay since madami nga may alam sa inyo na binibenta ko nga last year tong bahay namin. So ngayon, this is the, actually hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong vlog na to. And hindi ako nagsulat, kung anong pumasok lang sa isip ko and kung ano yung totoo is yun lang yung i-explain ko sa inyo. Hindi ko alam kung bakit sa sobrang tapang ng personality ko for this vlog kinakabahan. Hindi ako kinakabahan, parang may tugog, may ganun sa heart ko. So anyway, hindi ko lang to share sa inyo dahil syempre ayoko naman na ding evil eye. Ako pala yung evil. So ayoko din naman munang parang i-share sa inyo hanggat hindi pa finalize ang lahat, hanggat wala pa kaming concrete plan kung ano magiging plano namin ng family ko. So gusto ko pag share ko sa inyo, meron na kayong abangan and meron na kaming solution sa problem na meron kami. So last year nga nalaman nyo naman na binibenta ko nga tong bahay dahil talaga hindi din talaga namin, ako personally, yung monthly ng bahay. So magiging open na ako sa inyo since brutala naman na tayo dito lahat and this is the last vlog naman na dito about sa bahay natin. Ang bahay kasi na to is nakuha ko siya nung 2020 nung after nung pagkawala ni Kuya kasi ang akala din namin is agad-agaran din yung pagdidemolish namin sa Kaingin, yung bahay namin sa Kaingin. So pasensya guys, pag-iba-iba yung lighting dahil normal lighting lang tayo. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. It took 5 years pa bago kami na-demolish doon sa Kaingin. So 2020 nakuha namin tong bahay. Nakita lang namin to online, specifically sa FB. So nung nag-inquire kami dito, nung tinignan naman namin tong bahay, super goods naman siya. And at that time, sobrang lakas pa kasi ng YouTube namin ng mga bayot nun. Like, syempre siguro nga dahil pandemic, tas kakawala lang din ni Kuya. So yung mga tao parang super interested pa talaga sa amin. Pero yun nga, nung kinuha namin to, nagustuhan talaga namin to. Napanood nyo naman yung journey ko din nun kasi vlog ko din naman kung paano ko nakuha yung pagbili nito, nung nagbayad kami, hanggang sa nakalipat kami, hanggang sa pinarenovate ko to. So na-vlog ko naman lahat yan. So lahat ng mga nanonood sa akin ngayon, alam nyo din yung journey ko dito sa bahay. So nung kinuha namin tong bahay, the total price of this house is 3.6 M. So this is 100 square meter. At that time, super sure talaga ako na kaya ko siyang bayaran. Kasi I have savings at that time. Like I have 1M sa bangko ko noon. I have savings na 1M. So I am very secured sa sarili ko na kaya ko siyang bayaran at that time. So as past times goes by, tama ba yung grammar ko? Past goes by. Pero yun nga, dumating yung mga buwan, yung taon, nagkaroon nga kami ng mga issue ng mga bakla, nagkaiba't ibang away, iba't ibang reason. So, yung mga tao siguro na umay na din, napagod na din, yung ibang viewers ni Kuya. And aminan kasi natin, yung mga nanonood talaga sa amin is, lahat yun super funny talaga ni Kuya, kaya sila nanonood sa amin. So, yung iba kasi nakikita ko sa FB, sa YouTube, or sa TikTok na din na sila nanonood ng vlog kasi nga wala na si Kuya. So, kami, ang audience na talaga namin is syempre yung mga funny ni Kuya. So, yun nga, as times goes by, yung mga viewers is umuunti din sila. Especially sa amin, naramdaman talaga namin yun. Lalo na nung tumatagal, lalo na nung 2023, doon na namin napapansin, medyo naglalaylo yung mga tao na mga nanonood sa amin. And ang isa sa mga pinaka-wrong move kasi talaga na ginawa ko is, pinarenovate ko tong bahay namin. Nang sobrang maling timing. Basta maling-mali yung timing niya kasi
At that time, sabi ko nga sa inyo, may savings naman nga ako. Pero, nung pinarenovate ko pala tong bahay namin is, diyan din yung saktong mag-i-start na ako ng monthly amortization ko dito sa bahay. So, nagsabay-sabay lahat ng mga expenses ko at that time. So, hindi ko siya naisip. Nagulat din ako noon. So, at that times, doon ako nag-start mag-struggle sa finances ko. Kasi guys, ang monthly talaga dito sa bahay namin is 57,000 plus. May butal pa yon. So, 57,000 plus a monthly yon guys. Nung time na yon, hindi kami nag-start ng monthly amortization agad kasi nga meron kaming mga advance payment. So, tinulungan din ako nila mami. Shoutout kala Mother Queen. Super thank you kala mami kasi sobrang laking help na nabigay nila sa akin nung mga panahon na yon. Even after nung makalipat kami dito. So, ayun, thank you so much. Tsaka din ang family kasi di talaga nila ako hinayaan nun. And then, ayun na nga, nung mga time na yon, nung paglipat namin dito after ko maparenovate, hindi naman natapos yung renovation kasi nga, naubos yung finances ko noon. Doon ko na-realize na parang mali, sobrang maling timing nung ginawa ko na nagpa-renovate pa kami. Which is sana pala yung pera na yun is inipon ko na lang sa savings ko para at least meron akong pambayad ng monthly. And at that time pa, doon na din ako nag-start pumasok ulit sa school. So nagkasabay-sabay talaga lahat. Pumasok ako ulit noon ng senior high dito sa May 13. So 2 years ako nag-aral doon. So ayun, super dalang ko na lang din. Doon ako nag-start, hindi masyado nag-a-upload ng vlog masyado. Kasi nga, yun nag-aral ako. May mga vlog ako din na nag-school vlog ako. So yung iba dyan siguro napanood sa inyo. Hanggang sa doon na nga nagkaka-problem ako sa monthly. Hanggang sa nag-decide kami na parang nagiging cycle na nga siya kasi hindi ko na din talaga kayang i-maintain yung 57,000 monthly guys. Kaya nag-decide kami ng family namin na i-surrender na lang tong bahay namin. So, ayun yung main reason. Sinurrender na lang namin tong bahay sa may, anong tawag doon? Basta sinurrender namin tong bahay sa office. Kasi, i-share ko ba? Hindi ko alam kung pwedeng i-share eh. Pero hindi ako sure. Pero, meron dun kasi parang pag kami mismong nag-turnover cancellation itong bahay is merong, hindi ko muna siguro i-share kasi hindi ko sure kung pwede siya i-share kasi legal matter siya. Pero ayun, basta mas better siyang i-surrender namin kesa ma-remata siya. Nagigets nyo ba? So kaya yun yung naging decision namin. And I don't have choice kasi this is the best way and the best solution that we can do. So, ayun, in-explain ko din naman kay mama and naintindihan naman niya and yun din naman yung pinaka-importante kasi all this time, ang iniisip ko lang naman dito sa sitwasyon ko is ang aking mother. Kasi I want her the best syempre. Lahat naman siguro tayo gusto best for our mother, for our family. Si mama na talaga iniisip ko sa buong situation ko. So, I'm so happy kasi si mama naiintindihan ako. And, ayun. So, later, tatanungin din natin si mom kasi in-explain ko lang muna sa inyo kung yun yung pinaka-reason natin kung bakit sinurrender ko na itong bahay. And ayun nga, ipapasok ko na lang din. Napasok ko nga din, di ba, na binenta ko itong bahay last year, 2023. Actually, meron na talaga dapat kukuha nito. Like, nagkapirmahan na kami sa office. Pero, after namin magpirmahan sa office, after 3 days, bigla silang nag-cancel. Akala ko nung una, sabi ko, shit, thank you Lord, tapos na yung problem ko. Kasi nagkapirmahan eh, maghuhulog na lang siya ng down payment, magpapaano na lang kami sa may, magpapanotary na lang kami para legit lahat ng mga action na gagawin namin. Legal siya, kumbaga. Pero yun nga, sadly, after 3 days, nag-cancel sila. And akala ko yun na talaga kasi nag-reservation na sila, maghuhulog na sila, nagbigay na sila ng mga requirements nila. Pero sadly, ayun, nag-cancel sila. I don't know what's the reason. So, ayun yung unang encounter sa buyer nitong bahay. Hanggang sa tumagal ng mga ilang buwan, may nag-inquire uli. So, nag-house visit din dito. Meron dito guys, mga nag-house visit. Hindi ko na siya na-vlog. Lahat ng mga nag-house visit dito sa bahay. Kasi ayun, baka ma-jinx, yung ganun. So, hinayaan ko lang muna. And, isasabihin ko na lang sa inyo, once na may bumili. Pero ayun nga, sadly, after din nilang mag-viewing, ang ibang reason naman, matagal pa silang uuwi dito sa Pilipinas. Eh, dapat kasi ASAP yung pagbili ng house. Kasi nga, kinukulit na kami nung sa bahay. Kasi nga, may kailangan na nila ng update.
And yung last na nakausap ko dito sa bahay kasi is sa August pa daw uwi niya. Ang tagal na namin nag-uusap ng office sa bahay. So hindi daw pwede nang patagalin. So sadly, ayun, sabi ko, sige po, isusurrender na lang. Nanghingi din naman ako advice sa kanila. That's the best solution nga din daw na pwede namin gawin. I hope na na-explain ko siya ng maayos. Yung talaga yung mga inasikaso ko for the past months, alam na mga impacta yan ng aking mga impacta sister. Actually, isa sila sa mga... Sila yung una kong sinabihan nung sabi kong isusurrender na namin itong bahay. Si Madam Ivan, si Joven, si Aye, and si Limuel. Sila yung apat na unang nakaalam. And I'm so happy kasi they are very supportive. And abangan nyo guys, sa journey natin na to, tutulungan nila tayo. And sana abangan nyo yung vlog natin about this journey sa paglilipat namin ng bahay. So hindi na muna ako magbibigay ng further information. Ay interviewin muna natin si Mama. Kasi syempre, gusto ko din malaman yung sa side ni Mama. So ano masasabi mo ba na na sinurrender na natin yung bahay? Okay. Ano nakakaiyak? Scripted ka ba, boy? Anong unang reaction mo nung sinabi ko? Naisip ko nung surrender na yung bahay, sabi ko, sa isip ko, panigurado pag lumipat na kami, doon na kami ulit yaman. Kasi? Mas mura doon eh. Di ba? Baka ganun talaga ang buhay, Tita George. May mas better na plano pa si Lord. Yan yung naisip mo nun? Abay, syempre. No. Hindi ka nalungkot na, hello, sayang naman. Ba't na ako malulungkot? Ay, dead mo ka lang. Hindi ka nainis sa akin? Boy, hindi. Bakit? At least may natutunan ka sa pagkakamali mo. Nice one! Marunong pa din siya mag-vlog. So, andito na si ating Mamshi dear. Say hi to my vlog muna. Hi! So, ayan ma'am. I-share ko na sa kanila na sinurrender na natin yung bahay. So, anong gusto mong sabihin sa kanila? Or ano yung naging reaction mo nung sinabi ko yun sa'yo pala? Ang reaction, wala naman ako magagawa kasi ikaw ang nagbayad. Kung ipilit ko man yung sarili ko dito, wala rin akong maitulong sa'yo. Tapos hindi naman pwede nga i-insist ko talaga nga hindi natin isurrender dito kasi sa malaking monthly bayaran natin. Okay na lang rin yung pagsamantala tayong lumipat kahit pa paano kakayanin mo yung ibabayad natin doon. Kaysa gustuhin ko man ang kawawa. Okay na rin ako sa desisyon mo. Basta wag mo lang ipalpak yung bayaran doon sa kabila. At least Anong naisip mo nung sinabi ko? Or in-expect mo na din siya? Wala na akong iniisip. Nung time na yun nga tinignan natin doon sa kabila, pinag-isipan ko yun nga, maigigin na rin kahit papano. Kaya mo naman siguro rin i-provide yung halaga na yun. Kaysa dito, sobrang laki talaga. Hindi natin kakayanin. So, anong message mo sa ating mga viewers? Hello viewers, i-bash mo man kami or anong sasabihin ninyo, wala talaga kami magawa. Yung pagbabas, normal lang talaga. Kasi gawain ninyo yun eh. Bas ng bas. Dagdag rin yun ng views. Yung mga sumusuporta sa atin, syempre, ba't inuna mo yung mga basher? Yung mga sumusuporta, maraming salamat sa inyo. At saka dito pa rin kami. Wala namang binabago. So, ayun yung aabangan nyo guys. Hindi ko pa kasi nasabi sa kanila. Sinabi mo naman. Yung lilipatan natin, wala pa akong binibigay na idea. Siyempre, aabangan nila yun sa ating next vlog. Dito lang. Wag mo nang sabihin nga. Surprise yun. Init, grabe. So, ayun lang guys. Akala ko naman iiyak si Mama. Hindi na ako umiyak. Marami na akong luha. At wala akong dapat iiyak. Gusto ko pa naman. Maganda pa naman sa vlog yung iiyak. Charis Hindi lang. na ako iiyak. So, ayun lang guys. Wala ka nang gustong sabihin sa kanila. Ang luha ko, pinaglaan ko na lang sa ibang iyakan. Sa lalaki? Ay, hindi. Iba na. So, Iyak man ako sa sunod. Iyak siguro sa tuwa. Pero hindi pa ngayon. Mga 10 years to go pa. kaya pa yung late game. Kaya pa yan. Kakayanin pa yan. Kasi walang makapag-ano sa Panginoon. Manalangin ka lang. Higit sa lahat.
So, yan ang sinasabi ni Father nga, yung mga kayamanan na yan, hindi mo yan madadala pagdating na aalis ka na. Yun ang ibanghilyo nung nagsimba kami nung Sunday. Mataba ka man o payat, pare-pareha ang timbang pagdating sa langit. ayun yung humili niya. So, ayun lang guys. Akala ko iiyak si mama, magiging dramatic siya. Pero dinaan niya tayo sa kanyang homily kay Father. Mataba o payat ka, pagdating sa langit, pareha ang timbang. Sinabihan nga niya yung, ano niya yung alala niya nga. Yung bahay mo, pag namatay ka, hindi mo yan madadala. Sa dito pa lang ka sa lupa, gumawa ka na ng kabutihan. Para kahit papaano, pagdating sa langit, mabawas-bawasan yung kayabangan mo, kung anong mayroon ka. Wala yan. Dito lang yan. Sa kamunduhan lang yan. Period. So again guys, thank you so much ma'am. Yun lang, wala ka nang gustong sabihin sa kanila. Hello sa mga followers. Kumusta kayo? Sana hindi kayo magbago sa pag-follow ng vlog ni GM. So ayun guys, tutulungan tayo ng mga impact. Alam naman na ni mama yan. So abangan niyo yung paglilipat natin at yung mga sunod-sunod nating vlog. I'm so excited since na-open up ko na sa inyo. Tuloy-tuloy na to. Sinisegregate ko na yung mga gamit at binalot ko na sila. Pipiliin ko na lang yung dadalhin ko doon, parang walang maraming abubot. Madami kayong aabangan guys ngayon sa channel ko since tayo ay maglilipat nga. So, yung ibang mga plato ipamigay ko yan Yung ibang baso ipamigay ko yan. Magdala lang ako ng 3 piraso, good for sa atin 3. Ayoko na. Wag na magbisita. Hindi na uso ngayon yung kanya-kanyang dala na sila. Paper plate na ngayon ng kasi pag marami tayong dalhin na plato, baso, mahirap. Ako'y kawawa sa hugasan kasi pag marami kang nalagay dyan, kuha dito, lapag doon, kuha dito, lapag doon. Pagdating sa hugasan, kamay ko pa rin ang Tumatawag sa'yo. Anyway guys, ito ko na end yung vlog ko guys. Thank you so much for watching and I hope na na-explain ko siya sa inyo ng maayos. And I hope abangan nyo yung mga next upload natin this month sa ating journey sa paglilipat. And I hope sana masupport nyo. Excited ako sa house blessing, sa paglilipat. And ipapakita ko sa inyo sa next vlog yung mga paghahanap namin ng bahay. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching everyone. I hope na na-enjoy nyo yung vlog ko and I hope na naintindihan nyo. And ayun lang guys. As long as okay naman si mama, okay lang. Kasi yun lang naman yung mahalaga sa akin. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Kasi muli. Paalam!